kasalukuyan parami ng parami ang mga Pilipinong nagkakaroon at nababaon sa utang mula sa mga online lending apps. Dahil na rin sa pagiging accessible na mga olas na ito, marami ang sumusubok dito. Madalas din ipinanakot ng mga OLA agents ang pagsasampa di umano nila ng kaso gaya ng estafa. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ng detalyado kung ano ang estafa. Ayon po sa Artikulo 315 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang estafa ay isang krimen kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng pera o ari-arian sa pamamagitan ng panlilinlang o pag-abuso sa tiwala ng iba. May iba't ibang anyo ang estafa at isa na rito ang hindi pagbabayad ng utang na may kasamang intensyon ng panloloko. Karaniwang sinasabi ng mga olas na magsasampa sila ng estafa laban sa mga hindi nakakabayad ng utang. Subalit, hindi lahat ng hindi pagbabayad ng utang ay matatawag na estafa. Upang masabing estafa ito, kailangan may elemento ng panloloko mula sa umpisa pa lamang ng transaksyon. Katulad na lamang ng una, pandaraya sa pagkuha ng pondo. Kung ang isang tao ay nag-submit ng mga peking informations o documents upang makakuha ng pautang mula sa OLA, ito po ay maaaring ituring na estafa. Pangalawa, intensyong hindi magbayad. Kung mula sa simula pa lamang ay intensyon na ng nangutang na hindi talaga magbayad, maaari itong maging batayan ng estafa. Halimbawa, kung pagkatapos na makuha ang loan ay hindi na nagpakita yung tao o nagbigay siya nga ng fake informations para mahirapan siyang mahanap, hindi matunton, maaaring magamit ito laban sa kanya bilang estafa. Ayon sa batas ng Pilipinas, ang simpleng hindi pagbabayad ng utang ay hindi agad-agad matatawag na estafa. Kailangan patunayan ng OLA na may intensyong panloloko ang nangutang. Ang hindi pagbabayad ay isang civil matter na maaaring habulin sa pamamagitan ng pagsasampa ng civil case para sa collection of sum of money at hindi agad-agad na criminal case gaya ng estafa. Tandaan, mahalagang maging maingat at mapanuri sa pagkuha ng mga pautang mula sa mga olas. Suriin ninyong mabuti ang mga terms and conditions at siguraduhin na uunawaan ang mga obligasyon ninyo bilang isang borrower. Maghanap ng mga legitimate olas na sumusunod sa mga regulations ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Securities and Exchange Commission. Hindi biro ang mga legal na kasong kaakibat ng hindi pagbabayad ng utang sa mga olas. Ngunit, hindi rin naman dapat agad-agad matakot sa mga banta ng estafa kung wala kayong intensyong manloko. Ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa sa inyong mga karapatan at obligasyon na naaayon sa batas ng ating bansa. At ang pagiging tapat syempre at maayos sa pakikipagtransaksyon sa mga lending institutions. Abangan po ninyo ang mga susunod ko pang videos sa pagpapaliwanag ko tungkol sa mga iba't ibang kaso na ipinananakot ng mga OLA. Sana po ay may naibahagi ako sa inyong panibagong kaalaman at siguraduhin po ninyong updated kayo sa aming mga latest contents, programs, at live stream episodes sa pamamagitan ng pag-like, follow at subscribe sa aming mga official social media accounts. Maaari nyo rin pong bisitahin ang aming official website www.philflag.org para sa iba pang impormasyon sa aming organization. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Miss A para sa Philflag.